Mga kababayan, sa Atty. Rogelio po ito ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel is pong Legal Aid Public Service Program. Inyong lingkod, in collaboration with the Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Ang ating pong pag-uusapan sa episode nito ay may kinalaman sa sulat po sa atin ng isa pong taga-subaybay po natin na ito may kinalaman sa pag halimbawa daw siya ay binigyan po ng property ng magulang niya after na kinasal siya. Ah, ito ba ay magiging bahagi ng kanilang community property o conjugal property, no? Paano daw ang gagawin niya? So yun ang kung parang maaari bang ibenta sa kanya or i-donate na lang sa kanya. So ito po yung katanungan ito ay bigyan po natin ng daan sa episode na ito. Pero bago po noon, kung kayo po ay baguhan pa lang sa channel natin at ganoon din dito sa YouTube at saka sa Facebook, at hindi pa kayo nakapag-follow at saka subscribe, ay hindi naman po siguro kalabisan kung ako po hirit po sa inyo ng isang click po ng follow, subscribe, and share po and like po ng ating mga videos. Especially if you find our videos interesting and informative upang matulungan po ninyo ang inyong abang lingkod na mapalawig pa natin ang ating advokasya na makapagbigay po tayo ng legal na impormasyon o kalaman sa ating mga kababayan. Ang mga kabayan po natin, it could be you or your friends, your relatives, your acquaintances, or your neighbors, o yung mga taga-OFWs po natin, upang sila din o kayo ay may mapupulot at may matutunan sa ating mga pinag-usapan. Sabi, di ba? Lagi natin sinasabi, lamang na ang may alam sa batas. Alright? So let us now proceed po dito sa ating discussion. Okay. So, okay, ang ating pong topic, may kinalaman po sa, ito po'y padala sa atin ni Giant Puesto, yung po ang kanyang username. Sabi niya dito, "Good morning, attorney. Ako po ay kasal. Nakabili po ang magulang ko ng bahay at lupa after nung kinasal po. Pag ipamana po ba sa akin ang bahay, magiging conjugal property ba ito ng aking asawa?" Okay. Alam mo, maraming na rin tayong mga videos na naisagawa tungkol sa usaping ito. Siguro po, kung di ako nagkakamali, baka mga may 100 videos na po tayo na naisagawa sa topic nito. But anyway, upang bigyan po natin ng kortesiya, si Giant Puesto na she took effort para makapag-ugnayan sa atin. In fairness po, dapat sagutin po natin ito. Dahil ito po ay napakamahalagang din usapin ito, lalo na sa ating mga couples, o doon pa lang or may balak na mapakasal o kasal na. Kung ano ba talaga paano ba ang pagtatrato ng mga properties na na-acquire nila during marriage, properties acquired before marriage, at saka yung properties na pinagkaloob sa kanila ng kanilang magulang either before or during their marriage. Yan po ang ating sasagutin. Alright, so una, let us now proceed. Kung kayo ay kinasal, kung effective na yung ating family code on August 3, 1988, ang mga nasabing bahay at lupa na ipamana o i-donate sa inyo ng iyong magulang ay hindi magiging bahagi ng inyong absolute community property ng mag-asawa or hindi rin bahagi ng conjugal property. Okay? Importante lang na ang gagamitin po ninyong instrumento sa paglipat po ay simpleng deed of donation lamang o deed of donation inter vivos. Huwag po ninyong gamitin yung deed of sale. Kasi karamihan ng iba, akala nila para mas mabilis, okay? Ay para ilipat, gagawan na lang sila ng kunwari na deed of sale na bininta kunwari sa anak. Pero actually wala namang perang lumabas, So, pag ganito, ang ginawa ninyo ay magiging bahagi po 'yan ng inyong community property kasi binili ninyo eh. So, sabi ng batas, properties acquired during marriage, kasama na yung
halimbawa binili ninyo ay talaga pong it could be it could be part of your conjugal or absolute community property. Okay? So yan po ang tatandaan ninyo. Now, sa batas po kasi natin, okay, under Article 92, paragraph section 1, okay, ay itong mga properties na ito na pinagkaloob po sa inyo ng magulang ninyo, no, by way of deed of donation, o nakuha ninyo by tinatawag nating gratuitous title, or gratuitous title. Siyempre wala kayong biniyaran, okay? Ay ito ay may tuturing na excluded property ninyong mag-asawa sa inyong absolute community property. So hindi po siya maging bahagi ng inyong conjugal or absolute community property. So sabi po kasi ng batas, no, under Article 92, paragraph subsection 1, property acquired during marriage by gratuitous title, no, by either spouse, and the fruits as well as the income thereof, if any, no, unless expressly provided by the donor, testator, or grantor, that they shall form part of the community property. So, kung merong property na pinagkaloob sa inyo ang iyong magulang by donation, at ito kasama dito, ang excluded property ay hindi lang yung lupa't bahay na nabibigay po sa inyo by way of donation, pati din yung income po nito. Halimbawa, ay gusto ninyong ipaupahan yung lupa, okay? Ay, ano din yan, ang income po nito ay magiging iyo lang, hindi maging bahagi ito ng inyong community property. Maliban na lang kung doon sa donation mismo o sa pamana ay sinabi na ay itong property nito ay magiging conjugal or absolute community property. So, in the absence of the express provision ng last will and testament, kung merong last will and testament o dito sa inyong deed of donation, ay hindi po yan, no? Excluded property po yan. Na, ano bang ibig sabihin ng excluded property? That means dahil hindi kasama yan sa inyong absolute community property, ay malaya po kayong i-dispose yung property habang buhay pa po kayo. You could sell it, you could mortgage it without the need of any consent from your spouse. So, habang buhay po kayo, okay. Pero, the moment na mawala po kayo, tandaan po natin, kahit na excluded property po yan, but tandaan natin, ang surviving spouse po ay may tuturing na compulsory heir. Dahil compulsory heir sila, ay they are entitled to inherit whatever property is left behind by the deceased spouse. Of course, hindi lang ito maging bahagi ng absolute community property or conjugal property. Kaya hindi pwedeng ahatin ito ay automatic mapupunta sa byudo o sa byuda. Hindi, kasi nga hindi bahagi ng absolute community property or conjugal property. Pero kahit hindi bahagi po yan, no, ay pag pumanaw po si asawa na pag-aari niya itong excluded property, entitled din na magmana si byudo o si byuda dahil siya ay bilang isang compulsory heirs. So, ang hatian ng mana, kung may mga anak, no, kung 3 yung anak, magiging 4 yung partition niyan. Yung 3 anak ay isa pa, no, si surviving spouse, no. Kaya yung iba ang ginagawa ay habang buhay pa at ibinebenta nila yung property, no, para kung lalo na kung hindi magandang samahan ng mag-asawa, ay ibinebenta na lang nung asawa, no, yung kanyang namanang property at i-enjoy na yung pera niya. Okay? Or either magagawa siya ng last will and testament, no? At sasabihin niya na itong property nito ay yun, para lang sa aking mga anak. Okay? At ngayon, ay kung para lang sa anak lang, maaari ding i-question niya na yun ng surviving spouse. Kasi sasabihin niya, ako compulsory heir. Sabi ng batas natin, kung hindi ako nagkamali, Article 830, no, ng Civil Code, ay entitled din, no? Entitled din siyang magmana being a compulsory heirs. So anyway, ang tanong naman sa atin ni Giant Puesto ay
si Gianti Puesto, no? Ay yung kanyang grocer name, ay whether kung ang lupa na nabili, house and lot na kanyang bahay na nabili ng lupa na kanyang magulang, after kinasal na siya at ito ipamamana, kung ito ba'y maging bahagi ng conjugal property na ng aking asawa. Ulitin ko po, ang tanong ay hindi po. Okay? So, I hope no nabigyan natin ng katugunan no ang katanungan po sa atin ng ating tagapagsubaybay. So sa kapapasok pa lang no, kung hindi naman po kayo nakapag-subscribe pa sa channel natin, saka mag-follow po uh, sa ating account po no dito sa Facebook, hindi naman po siguro kalabisan na ako po hirit po sa inyo ng isang follow, isang click po sa follow, subscribe, share, and like po. Upang sa ganun ay matulungan po ninyo ang inyong abang lingkod na ma-share po natin. Mapalawig pa po natin ang ating advokasya na makapagbigay po tayo ng legal na impormasyon o kalaban sa ating mga kababayan. They could be your friends or relatives, your acquaintances, or it could be your neighbors, no? Upang sila rin ay may matutunan, may mapupulot sa mga legal na impormasyon na ating pinag-usapan tulad po ng episode nito. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik and I hope to see you again in the next video po natin. Bye for now. God bless.